So, allow me to speak today. And this is our divine worship, no? So, salamat sa Panginoon dahil ako po ay binigyan ng opportunity o isang privilege na ako po ay makapagsalita sa inyong harapan. Salamat kay Brother Aton sa kanyang invitation. Dahil ako po dati mga kapatid, pag ako invite na mag-speaker, ay mag-invite, tinanggap ko yung invitation, pero mag-invite din po ako ng speaker para sa akin. Kasi ayaw ko magsalita, ayaw ko mag-sermon. Kasi pag mag-sermon po ako, ayaw ko na may open sa akin. So, ako po ay naghanap na speaker din para sa akin. Pero ngayon, naisip ko na invite ako. Naisip ko ay, Lord, in-invite ako. So, gagawin ko na po ito. So, ayaw ko na po magtangi. Kasi, hindi tayo lumalago. Pag tumatangi tayo palagi, mga kapatid. So, ngayon po mga kapatid, atin po pag-usapan ang ating topic ko na ito po ay aking nadating ngayong umaga, love. So, pamilya sa atin yung isang words na love. So, ano nga ba itong love? No? Base po sa ating binasa sa ating isang kapatid kanina, na ang ating kapatid na sino ka noon? Si Joy Matic, Sister Joy Matic. Salamat sa pagbasa sa ating Bible verse na sa talatang Saluhin na kung saan kabisado ng mga kabataan. Ano nga ba yung talata na yan? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So, bago natin talakayin ang ating topic ngayon about love, tayo mo po at humingi sa Panginoon ng patnubay para po tayo ay ganahan makinig. So, let us pray. Makapangyarihan ng Diyos na ang tahanan mo ay nasa tulong sa mga langit, muli kami lumapit sa inyo upang humingi ng patnubay na lahat ng aming gagawin sa umaga dito ay maging karapat-dapat sa inyong hadapilang harapan at nawa ang karunungan ng langit ay sumasa amin sa araw ng Sabat na ito at nawa ang talakayin namin ay ito'y pagpapala sa bawat isa sa amin at cover us, Lord, with your precious blood of Jesus. Amen. So, atin pong pag-usapan yung L. Ano ba yung L, mga kapatid? Kung atin pong nasumpungan, no, tingnan po natin sa ating screen, makisuyo lang po ako sa ating pong operator sa 1 Corinthians 30, verse 4. Kung atin pong basahin, kung ano po ang nasulat dito. So, tingnan po natin yung L. So, ano ba yung L, mga kapatid? Ito po yung long suffering. Sa buhay natin, mga kapatid, kumusta po yung ating mga family? Tayo po ba ay nakaranas ng suffering? Tayo po ba ay nakaranas ng nainip? Tayo ba ay nainip na sa pag-aantay sa ating Panginoon? At ating po basahan ang talata sa 1 Corinto 4:13 verse 4. Ang pag-ibig ay kapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananahimik. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo. So yan po. Huwag po natin lahat ang ating sariling upuan, mga kapatid. Huwag natin ang purihin lang natin ng ating Panginoon. Dahil po ang lahat po ng natin mga ginagawa ay makabutihan man yan. Wala naman yung ating mga ginawa, mga kapatid, ay yan bunga sa pag-ibig natin sa Panginoon. Kung ating palalahanin ang 10 Commandments sa pang-apat na utos, remember the Sabbath day to keep it holy. Ito po ay pag-ibig natin sa Diyos. Tayo po ay nakasunod sa pang-apat na utos. Bakit tayo mga kapatid sumunod sa pang-apat na utos? Dahil alalahanin po natin yung bayang Israel bago po sila binigyan ng guidelines ng ating Panginoon na ang 10 Commandments ay binigyan na po ay niligtas muna sila ng ating Panginoon. So, bakit na po niligtas bayang Israel ng ating Panginoon? Sila po ay naalipin sa kasalanan. So, bakit nga po ba ating pag-usapan ng love, no? Ang ating Panginoon, so, kinabahan ako mga kapatid kasi first time ko mag-speaker kasi chorister, nagawa ko na, na-invite na din po ako ng chorister. Tapos, ngayon, speaker, iba po ang pakiramdam na maging speaker. So, tayo ay, matagal ng oras sa harapan. So, atin pong isipin mga kapatid, kung gaano
nagpatuloy ang pagtubay ng Panginoon mula kay Adan. Si Adan, si Eve. Kung tingnan natin ang ginawa ng Panginoon sa buhay nila, kasi alam natin na ang Satanas, si Lucifer, ay nag-disobey or naging masuwayin siya sa ating Panginoon. Siya po ay gusto siya maging ahit pa sa Creator. Nakita ng ating Panginoon ang kanyang puso na mapagmataas. So, ano nangyari kay Lucifer, mga kapatid? Ang puso ni Lucifer ay mapagmataas. Gusto siya na maging hari, ay gusto niya maging Panginoon din. So, hindi pwede maging Panginoon ang isang i-create lang ng ating Creator. So, ang napapala ng Satanas ay yung pride. So, kumusta po ang ating mga buhay, mga kapatid? Tayo po ba ay kinakain o ba natin ng ating mga fried chicken? Kasi minsan sa pamamagitan ng ating mga garbo sa Bisaya, garbo, ay hindi tayo makagawa sa gawain ng ating Panginoon kasi umiiral yung ating gusto. Pero love is patient. No, love endures, waits, and bears with others without giving up. Kung tayo ay nasa Panginoon, hindi tayo susuko. Kung tayo po ay nakatanggap na ng pagpapala o biyaya o grasya, natanggap natin ang kaligtasan mula sa ating Panginoon, ito po ay ating ipagpasalamat sa Diyos dahil sa kanyang nakilang pag-ibig, sa kanyang kabutihan, tayo pa ay luligtas niya. Kaya alam natin na si Satanas, nasikap si Satanas na madala tayo sa impyerno. No, nag-invite sa Satanas katulad ba ni Pablo ba? Na si Pablo ay hindi naman siya siya ay nakatagpo sa Panginoon. Siya ay pinapapatay, di ba? Kung atin po i-search sa Google o sa YouTube kung ano nangyari kay Pablo. Imagine natin si Pablo. Tinulungan din po siya ng ating Panginoon. Kahit sa anong senaryo tayo mga kapatid, tatagpuin ng ating Panginoon, tayo ay gagamitin at gagamitin ng ating Panginoon kahit saan man tayo lubalog sa daigdig na ito. Kung si Pablo ay natagpuan ng ating Panginoon, siya ay nagmensahe. Maraming mga karakter sa Bible na sila ay ginamit sa ating Panginoon para mag-witness sa pag-ibig ng ating Panginoon, kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Kung ang bayan ng Israel ay nag-murmur, sila. Siyempre sa panahon nila noon ay kung hindi pa sila nilagtas ni Moses, isipin natin na katulad din natin sa panahon ngayon, reklamador. Sino pong reklamador nito mga kapatid? Reklamo po ba tayo pag tayo ay binigyan ng mga part? At ako po ba na ay masalamat sa kanta na tayo po ay nakaantay sa ating Panginoon. At dapat hindi tayo magsawa. Tayo'y manatili sa ating Panginoon kahit ang ating panahon ay pabago-bago. Dapat ang ating pananampalataya ay lalong mag-iinit. So, madali kayo mga kapatid, mga Bisaya din, Bisaya kayo mga kapatid, pero usahay mga haluan ng Bisaya. So, kita mga kapatid, inanglan din nato ang mga magmanitiniton sa pag-alagad sa Ginoo kasi Satanas nagkamot po na siya na kita ay ma-distract. No, daghan kaayo ang pamilya na nasira sa panahon natin ngayon dahil sa kulang sa patient, no? At dahil sa mga sitwasyon sa krisis, ayan, tayo ay nakaranas ng suffering, pero ang ating Panginoon mga kapatid, binayaran po na doon sa Calvary sa cross na long suffering ng ating Panginoon, tiniis niya lahat ang sakit. Tingnan lang natin si Kristo, paano siya naghirap doon sa cross, paano siya nagsakripisyo para sa atin. So, kailangan